Ecija. Ayon sa hepe, tinangka ng lalaki na alisin ang pin ng vintage bomb. Balak naman ng mga naulila na kasuhan ng hepe. Exclusive, nagpapatrol si Noriel Padiernos. Alas 11 ng umaga kahapon, nagulat ang mga residente nang makita si Joselito de la Cruz na may bitbit na fragmentation grenade sa harap ng barangay hall sa San Jose City, Nueva Ecija. Nahukay daw niya ang granada at gusto sanang ibigay sa barangay chairman pero wala sikap, kaya nilapitan siya ng isang barangay official. Tinawagan ng opisyal ang barangay chairman at ipinakausap kay de la Cruz at para makasiguro, tumawag na rin ng pulis. Paglabas ko dito sa pintuan, ay nakaupo naman siya, kalmado pa siya nung una. Pero nang kumapalang tao at naispatan ng mga pulis, nagbago na ang kilos ni de la Cruz. Kitang-kita sa video na tila hinuhugot niya ang pin ng granada. Pero bago niya tuluyang maalis ang pin, umalingaw-ngaw na ang putok. Pinagbabaril na pala siya ng hepe ng San Jose City PNP. Patay si de la Cruz na nagtamo ng 4 na tama ng bala sa katawan. Paliwanag ni Police Superintendent Sidney Villaflor, kailangan niyang gawin yon dahil maraming buhay ang mapeperwisyo. It was a bitter judgment on my part na barilin na yung suspect. Pero git ng pamilya ni de la Cruz, sobra-sobra ang ginawa ng hepe. Sa totoo lang, hindi ko matanggap na basta walang mangyayaring legal process regarding dun sa death ng kapatid ko. Sa burol, dagsa ang mga kapitbahay para makiramay. Bukas naman si Villaflor sa anumang investigasyon. Noriel Padiernos, Patrol ng Pilipino, San Jose City, Nueva Ecija. Desidido ang isang 23 anyos na lalaki sa Quiapo, Maynila na sampahan ng kasong frustrated murder ang isang pulis na sumaksak sa kanya. Samantala nagsasagawa na ng paghahanap ang Manila Police District laban sa pulis na nanggahasa naman ng isang tendera sa loob pa mismo ng MPD headquarters. Exclusive, nagpapatrol si Maan Macapagal. Ito ang kalunos-lunos na kalagayan ni Christopher J. Garcia matapos umano siyang saksakin ni PO3 Pedro Querubin Reyes. Nakabaon pa ang balisong sa bumbunan ni Garcia nang dalhin sa ospital. Bisperas ng bagong taon, naging inuman si Garcia kasamang ilang kaibigan sa Carcer Street, Quiapo, Maynila nang dumating ang kapitbahay na pulis. Tumagay naman po siya. Sabi namin, nagiinom na yung mga bata. Bumalik ang pulis na lasing, pinagsisipa at pinagpapaluna ang mga nagiinuman. Sinubukang kausapin ng biktima si PO3 Reyes, pero siya ang napagbalingan at sinaksak ng balisong. Nawawala na ngayon ang suspect na pulis. Sa investigasyon ng General Assignment Section ng MPD, nakatalaga sa Southern Police District si Reyes. Samantala, pinaigting na ang manhunt operation kay PO3 Antonio Bautista Jr., ang pulis na wanted sa panggagahasa sa isang tindera sa loob mismo ng MPD headquarters noong December 31. Ayon sa biktimang si alias Vanessa, binagaan siya sila ng kanyang asawa sa Carriedo at dinala sa MPD headquarters. Dinistrungka pa ni PO3 Bautista ang opisina ng Integrity Task Force at sa mesang ito ginahasa ang biktima. Kanina, pinasok ng District Intelligence Division ng MPD ang bahay ni Bautista sa Talundon Street sa Pandacan. Pero tila inabandona na ang bahay. Naiwan na lang ang motorsiklo ng pulis. Napag-alaman namin na kahit sa kanyang kasambahay, kanyang asawa at mga anak, ay wala na rin sa kanyang tinutuluyan. Sumunod na pinuntahan ang bahay ng kapatid ni Bautista sa Amuslan, Masambong, Quezon City. Hindi ba pumunta dito si Bautista? Hindi po pupunta dito. Pinunto naman ang bahay ng mga magulang ng pulis sa San Francisco del Monte sa Bulacan. Pero wala rin ang anino ni Bautista. Pero ayon sa kanyang ama, isusuko rin nila ang anak niya. Huwag daw ako mag-alala. Parang mapalang daw yung... Hinaayos na rin daw ng mga kapatid ang paglabas ni Bautista sa lalong madaling panahon. Maan Macapagal, Patrol ng Pilipino. At sa ating World Patrol, 48 ang sugatan sa taunang Cora Lejas Bullfight sa Colombia. Kitang-kita sa video ang pagsuwag ng nagwawalang toro sa mga kalahok. Ang isa ilang ulit pang sinuwag ng toro. May isa namang na-corner sa gilid ng pader at naapakan. Mahigit sa 100 amateur bullfighters ang sumasabak sa isang linggong bullfight, kung saan mahigit sa 20 kalahok ang namamatay kada taon.
Amerika, nagliyab ang isang apartment complex sa New Jersey. Nahirapan ang mga bumbero na maapula ang apoy na nagsimulang kumalat sa 3 palapag na gusali. Wala po namang nabalitang nasugatan sa naturang insidente dahil nagkataong inaayos ang building ng masunog. Inaalam pa ng mga bumbero kung ano ang sanhi ng sunog. Malaparaiso ang ganda ng Boracay, pero nung bagong taon, ibang muka ng isla ang nakuna ng aming kamera. Ang kagulat-gulat na eksena kung saan may turistang nagtatalik sa beach. Narito ang report. Kilalang world-class tourist destination ang isla ng Boracay. Bukod sa powder white sand beach, enjoy ang marami sa water sports at activities. Paggabi, all out ang beach party. Aabangan din ang mas bigating shows at concerts. At para pangalagaan ang isla sa pagdagsa ng mga turista, pinaigting ang kampanya sa no smoking at no littering sa beach simula noong Disyembre. Pero nitong New Year, nakakagulat ang mga eksena sa beach. Alas 2 ng madaling araw na abutan ng aming crew ang 2 foreigner na nagtatalik sa mismong beach. Maliwanag pa dahil sa ilaw mula sa mga hotel, ang ibang nakakita na pahinto sa malaswang eksena. May iba pang na-videohang kontrobersyal na eksena ang aming kamera sa may bato sa may groto. Babaeng topless na nakikipaghalikan sa kanyang partner. Ayon sa mayor ng isla na si John Yap, hindi nila kinukonsente ang malaswang gawain pero inamin niyang walang batas para maiwasan ito. It's an isolated case, tsaka medyo uncontrollable naman yan. Pero pag nakita naman ng police, hinuhuli naman yan kasi it's a public scandal. Ito pa an ordinance na no sex in the beach para hindi maging scandalous naman sa ibang turista natin. Oo nga. Nagbabakasyon din noon sa Boracay ang aktres na si Rufa Gutierrez. Ikinabahala niya ang iskandalo lalo't madalas niyang kasamang magbakasyon ang mga anak sa isla. Being a Pinay, I'm still very conservative. You know, kahit na lumaki ako sa Amerika, especially may mga anak ako, ayoko naman na gagawin ng mga anak ko yon, knock on wood one day. So, for me, that's just not right. Bilang tugon, plano ng local government ang paghihigpit at paglalagay ng curfew sa isla lalo na sa Holy Week at pag-peak season. Ipinagmamalaki ng bansa ang natatanging ganda ng Boracay kaya dungi sa lahing Pinoy kung mababahiran ang imahe nito dahil sa kalaswaan. Samantala, ang dami ng karangalan na inihatid sa bansa ni Charisse. Ngayon naman, kinilalang international singing sensation ng Entertainment Weekly magazine sa Amerika. Pasok si Charisse sa listahan ng 11 to watch in 2011. Ayon sa Entertainment Weekly, malaking tulong ang suporta sa Pinay ni na Oprah at Ellen DeGeneres, pero pinatunayan ni Charisse ang kanyang singing prowess sa US TV hit na Glee bilang si Sunshine Corazon. Aabangan sa mga susunod na episode ng Glee ang iba pang eksena ng karakter ni Charisse. Kabilang din sa listahan sina Rooney Mara sa pelikulang The Social Network at Rosie Huntington-Whiteley na papalit kay Megan Fox sa Transformers series. Mga kapamilya, panalo naman ng 50,000 pesos sa hulihin ng Between promo si Mara Carmen Mejia ng Las Piñas City. Congratulations! Yung sa Boracay, Ano yun sa Boracay, kuya? ang hindi maganda doon, mga foreigner pa. Di ba parang ang feeling ko doon ay binabastos nila ang Pilipinas? Binabastos ang Boracay? Ang sa akin naman dyan, may kwarto naman. Doon sa kanilang hotel? Oo, syempre may tinitirhan naman yun doon. Bakit kailangan naka-display? Ay, baka gusto nila may excitement. Ang sa akin naman dyan, madaling araw na alas 2, ano naman ginagawa ng mga cameraman paikot-ikot? New Year's countdown yun, Ben. Pagkatapos ng 12 Para bang midnight. naghahanap din ng mga mapapanood na bullfight? Uy, kasama rin ako doon, ha? Kasi after New Year's yung party, Pero di kita mo. cover kami. Kita mo talaga? Nauna ako maglakad, Talagang Sila yung puro naka- foreigner yan, puro foreigner. Puro foreigner. Pati doon sa grotto mismo ng Boracay. Parang binabastos naman nila. At may mga batas laban dyan. Meron. Hindi, kung sa bansa nila yung nagagawa nila, pero ito yung Pilipinas. Correct. Lalo na kung may mga bata doon. Alam mo na kung pupunta sa Boracay, Family island. mga pamilya kaya ba magpaalam ka na? Ikaw mo siya naman pupuyat. Punta na tayong Boracay. At yan po mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!